Kung gusto mo maging social media manager or social media manager ka na, this will make your lives easier. Hi, my name is Mary and I post easy to follow daily tasks that you can do to start your freelancing journey. Everyday nagpo-post ako ng mga bagong videos na pwede mong sundan na some sort of roadmap kung gusto mo na mag-transition to freelancing or gusto mo nang matuto talaga kung paano mag-work from home. This is task number 39 and it's very important na before ka makarating sa stage na to, nagawa mo muna yung ibang task kasi may mga itatakal kami na tools na napag-aralan na namin yung basics before and it would only make sense na pag-aralan mo muna yon before magawin to. Para makahabol, punta ka lang sa feed ko, click mo yung 364-day challenge. Pwede mo rin click yung link sa bio ko. Kung pinapanood mo naman to from Instagram, click mo lang ito. At kung nasa Facebook ka naman, basahin mo maigi yung caption. Pagdating nyo sa page na to, click nyo lang 364-day challenge. Sisimulan nyo sa pinakang baba. May nakasulat doon, task number 1. Ang ginagawa ng iba natin kumare, nagtatag sila ng mga kaibigan nila na gusto nilang makasabayan doon sa 364-day challenge para hindi nila sila feeling alone. Ganon. Anyway, going back, if kagaya kayo ni C, meron siyang micro business. Ang platform na ginagamit niya to promote ay Facebook. Siya na yung nag-handle ng posting, answering inquiries, nagtitake ng orders, nagpapack, nag-ship. By Shopee at Lazada din daw sila. In this case, pwede kayo mag-service as social media managers for e-commerce businesses or any business na products ang ino-offer. And sometimes it's kind of hard to create contents na mag-eengganyo dun sa inyong mga prospects na bumili. Ganon ka-importante yung kailangan yung post ninyo makes sense sa inyong customers at sa inyong mga prospects at sa inyong followers sa inyong mga social media page. Isa to sa mga specialization ko because I also have my own e-commerce business and ako yung nanggagawa ng contents nun. Tapos may nakita ako. Hindi ko i-gatekeep talaga itong information na to sa inyo. So anyway, if ready na kayo, this is task number 39. Creating 1 week worth of content using 2 tools which is Canva and ChatGPT. First things first, go to chat.openai.com. If first time nyo pumunta sa page na to, paggagawa muna kayo ng account, pwede i-connect nyo na lang sa Google tapos sundan nyo lang siya. A couple of notes, while AI cannot replace yung brainy at yung personal adaptation ng human beings when it comes to connecting with customers, it can help you create ideas sa kung ano nga ba yung ipopost mo. So kapag nakapag-create ka na ng account dito, i-type mo lang, create a 7-day content plan for Facebook post for an e-commerce brand selling jewelries as a gift for graduation. Now, yung for graduation, ako yung nakaisip nun kasi alam ko dito sa Pilipinas, which is our target market, malapit na ang graduation. Yun yung maraming naghahanap ng pangregalo. Pag-click mo ng send, it will start creating contents for you. And there you go. Please take note, sinasama na rin niya yung mga hashtag recommendations dito kapag ka nagawa siya ng suggestions. Lagi, whenever I use ChatGPT, is masyadong salesy yung post niya. Kumbaga, pag ginagamit natin before is yung copy.ai, masyadong focused sa benta. So, if you want to create something na talagang nagre-resonate sa mga audience mo, yung target audience mo syempre limited ang budget, pwede mong i-chat to. Recreate above with more value to customers with limited budget. So, i-revise niya ngayon yung mga posts na ginawa niya nung una at pagkatapos, ayan na. Tamo, very specific without breaking the bank. Tapos, syempre, minsan tinatamad ka na i-transfer siya from ChatGPT tapos copy-paste. May papakita ko sa inyo. Put the above into a table. Send. Check this out. Oh, Pak, who are you there? Amazing! Wait, there's more. Di ba pang Facebook tong ginawa natin? Siyempre gusto mo na rin gamitin yung same 7-day content for your Instagram account. I-try nyo naman tong prompt na to. Create another column with related Instagram caption and hashtag and send. And then you just wait and you watch the magic happen. Pak! Please take note na dito sa sample na ginawa natin is jewelry. What if you replace it with the word freelancer or virtual assistant? Because ang gusto mong gawa ng content ay para sa iyong freelancing business. You wanna give it a try? Let's go! Again, click lang new chat. Tapos dito sa pinakang baba, ilagay natin yung prompt natin kaninang kauna-unahan. Create a 7-day content plan for Facebook pero to papalitan natin. So, naisip ko lang is create a 30-day content plan for Facebook post for virtual assistant brand offering social media management services. Send. Wait and watch. The magic happens. Yes, hanggang day 25 lang siya, pero that's okay. Create the above with more value to clients and customers and less salesy. Click here. Again, just wait and watch the magic happens. Sobrahan na siya. Tumigil na talaga siya sa day 17 and that's okay. Next prompt, put the above into a table. Hit there.
And then, watch the magic happens. Pero sabi nyo, 30 day pa din. Pero in fairness, hindi na siya 30 days. Ano na lang siya? 17 na lang talaga yung lumabas. Pero grabe oh, introduction, benefits, testimonials, industry news. Kinukumpleto niya talaga lahat ng pillars. So, nag-extend siya up to the 19. So, that's okay. Next prompt, create another column related to Instagram caption and hashtags. Tapos, click nyo lang ulit ito. Grabing katalino nito. Uy, tamo, andito na yung caption at hashtag na gagamitin mo, kung ano yung type of content na gagawin mo, at kung anong post type siya. Nakakaloka. Habang iniintay nyo to, punta muna tayo dito sa part na to. So, punta kayo dito sa waffle icon. Pagkatapos, click on Sheets. Pagkatapos, what you wanna do is you wanna open blank na page. So, ganito siya. Kasi itatransfer natin tong table na to dito. So, from here, at siya nga pala hanggang 8 lang ata, 9 lang yung nagawa niya. And that's okay. Copy nyo lang siya. Lipat kayo dito. Paste. Ayan na. Day 1 hanggang 9 lang yung nagawa niya. So, pwede nyo lang balikan yung conversation. Pagkatapos, mag-prompt lang kayo ng from kung anong number, tapos hit send, tapos copy and paste. So, ang asa isip ko is instead of pushing it sa 30 days na Facebook at saka Instagram content, since nagli-limit nga siya ng pagpo-provide kapag ka masyadong marami, what you can do is, siguro pwede mo siyang i-limit sa 7, tapos ahead ka lagi ng 7 days na post. Kasi it will literally create the content pillars for you. Like, introduce the virtual assistant. Ito yung type of content na gagawin mo. Explain how effective. Tapos, ito na yung caption na gagamitin mo. Nandyan na din yung hashtag. Diba, assets na lang yung iisipin mo. So, pag pumunta ka ngayon sa Instagram, sa Canva, yung utak ko, layo na nararating. Pero walang part magaganap dito. Punta tayo sa Canva. Go to canva.com. Kung wala pa kayong account, gumawa lang kayo. Okay rin lang naman na naka-free. For example lang sabi dito, introduce virtual assistant brand and its social media management services. Explain how effective social media management is. Tapos, pupunta ka dito, create, search for Instagram. Portrait ang ginagamit ko. Feeling ko mas effective talaga kay Instagram at kay Facebook yung size na 1080 by 1350. Pagkatapos, click on create a blank post. Dito sa side, search for, dito sa template, search for virtual assistant. Enter. Lalabas na dyan yung mga templates na applicable for virtual assistants. Let's say you wanna use this one. Okay? Pack. Apply all 9 pages. Andito na yung post. Carousel pa siya. Girl, papalitan mo na lang talaga literal yung laman. At pagkatapos, pwede ka pang gumamit ng ChatGPT para makaisip ng ilalagay mo dito sa carousel na to. Alam nyo, sa totoo lang, si ChatGPT talaga, itong mga AI na to, pinagagaan ng buhay ko. Ang dami pa guys na AI na pwede ninyong gamitin ha. This is not the only AI na available, readily available sa market for free. Siguro, I'll discuss a few more apps na pwede ninyong gamitin dito sa 364-day challenge natin na paggagaanin ng buhay ninyo. Anyway, magagawa muna ako ng contents ko kasi na-excite ako ng huli. Hoy, document nyo rin yung journey ninyo ha. Pagkatapos, itag nyo ako and use the hashtag freelancer na me this 2023. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home. Cheese, bye!